So some good news mga kaibigan, kagabi nag-message na yung agent natin sa ProLife UK and ito yung sinabi niya. Wow. So kinongratulate na tayo kasi nga awa ng Diyos mga kaibigan na approve na yung in-applyan natin na InsureVest o yung combination ng life insurance at investment. So dito ibabahagi ko lang din mga kaibigan yung mga proseso na ginawa natin, yung mga documents na sinabit natin. Hindi naman siguro magkakaiba yan, no? Ng mga nire-require na documents na kailangan nating i-submit kapag mag-a-apply tayo. Number 1 requirement mga kaibigan, syempre dapat healthy ka. Yun ang pinakauna. Dapat walang na-diagnose sa'yo na problema sa katawan mo bago ka mag-apply. You should be healthy. Yan yung pinaka number 1 requirement para ma-approve yung insurance mo. I'm not here to give you advice about the policies or kung ano ang meron sa insurance company na ProLife UK, but this is to inform you na bilang isang client nila, no, bilang isang insured investor, I just want to share this one. Kasi isa ito sa mga pinakamagandang achievements natin. And mind you, lahat ng mga kakarampot na kinikita natin sa YouTube napupunta dito, mga kaibigan. And yung mga requirements na binasabit sa atin yon, dapat hindi ka na-diagnose ng kahit na anong sakit. And pangalawa naman mga kaibigan is documents such as a valid ID, marriage certificate kung meron kang asawa, no? Kasi syempre misis ko at yung anak ko, they are my beneficiaries mga kaibigan. Pangatlo, dapat meron kayong TIN or tax identification number. Process ko sa akin mga kaibigan is through online application, no? Hindi siya face to face. Yung additional requirement natin is yung selfie with the valid ID or picture mo na hawak-hawak mo yung valid ID. And then after that mga kaibigan, syempre bago lahat ng mga requirements, nag-inquire muna ang misis ko and even me. Tinanong muna namin lahat ng mga detalye or whatsoever. At ang kinuha naming plan mga kaibigan is yung 3,000 pesos per month. Sabi naman nila, the first year will be for insurance only. And the next year, mix na ng insurance and investment. Okay, so 3,000 pesos yung babayaran natin monthly dyan mga kaibigan. And then after that, pinapasa na sa ating requirements. Then after that, pinag-online ulit tayo via Zoom mga kaibigan. Doon na yung signing and submission. Ipapasa na ni agent yung ating mga karagdagang detalye and even our application mga kaibigan. And for only 24 hours, na-approve na yung ating life insurance and investment plan sa ProLife UK to mga kaibigan. Aside from those requirements na nabanggit ko, so far, wala naman na. Okay? Hindi ko lang alam sa ibang mga agent. Syempre, depende naman yan sa agent mga kaibigan. Basta yun ang pinaka number 1. Make sure na healthy ka. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nanonood sa YouTube videos natin mga kaibigan. Maski kahit pa konti-konti lang. Kung napapansin niyo sa mga videos natin, mga 10 views, 15 views, okay na ako doon kasi nakakaipon din ako monthly. And yung naiipon natin monthly dito sa ating YouTube is yung pinambabayad natin sa life insurance and investment na kinuha natin kay ProLife UK. So hanggang dito lang muna. Maraming salamat po at syempre mas maganda pa rin, maigi pa rin natanungin natin sa mga real agents ng ProLife UK kung ano yung mga requirements na kailangan natin. Okay? Kasi nga, itong video to, ibinahagi ko lang yung biggest win ko bilang isang tatay at bilang isang breadwinner. Thank you for watching.